Hello Team Authentic all over the world! We are saying goodbye na sa Boracay! In this episode, bibigyan namin kayo ng latest update sa Boracay kapag habagat season. And paano pa kung nasamahan pa siya ng bagyo. And also, bibigyan din namin kayo ng idea kung saan kayo pwede mag-stay worth 2,400 pesos lang. Meron na siyang infinity pool at buffet breakfast. And of course, sasamahan din namin kayo mag-DIY transfer from Boracay going to Caticlan Airport. Kaya sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kay Bayaklok. Ito po yung ating promo code at pwede nyo pa rin pong bisitahin ang ating creator shop for more discount. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! We're still here in Boracay and then gaya nga na sinabi namin sa inyo, nagkaroon tayo ng free rebooking dito sa Boracay kaya nag-extend tayo ng another 2 days. Kasi nga, natatakot din naman kaming umuwi dahil talagang grabe yung turbulence. Yung papunta pa lang dito, grabe na. So what more yung pauwi natin. And kahit makabalik kami ng Manila, sure na ma-stranded lang kami dahil hindi kami makakauwi sa Navotas. Kasi talagang... gawa nung nasira nga, di ba, yung wall. Yung wall. So, grabe yung baha sa Navotas. So, anyways, nandito na rin lang naman tayo. Gawin na natin yung ipinangako namin sa inyo na parang Boracay updates during habagat season. Ipapakita rin namin sa inyo yung ating magiging DIY transfer from Boracay going back to Caticlan Airport. Dahil sa nag-extend tayo, kinailangan natin ng bagong hotel. At dito tayo napadpad sa Lime Hotel Boracay. Katapat lang yan ng Azalea. And then, pag pinasok nyo itong alley, dito naman yung Henan Garden and Henan Regency. So, dyan tayo nang galing. So, ito, nabook lang natin ng 2,400 pesos kasama na ang breakfast. Pero ito yan, guys, ha. Pakita lang namin sa inyo, napaakyat to. Ayan, oh. Mataas siya talaga. So, kapag kami kasama kayong seniors, mahihirapan. Ayan, pabilang natin kay Enzo yung stairs, ha? Para lang just in case alam nyo yung expect ninyo. Kasi baka mamaya, makita nyo na medyo affordable siya. Yung for affordable yun. Para dito sa Boracay. Tapos meron pa tong infinity pool. Pero, ito yung pagdadaanan ninyo. Akyat siya talaga. So, kung may kasama kayong seniors, ayun lang. Ilan, bes? 33 steps lang naman. Pero yun nga, kung meron kayong kasamang mga seniors, bata, or naka-wheelchair. So, medyo mahirap siya. Check-in muna tayo. So, meron siyang hingal na very light. Kami pa to, ha? And then, kung naaalala ninyo, yung kauna-unahan nating staycation episode sa Lime Hotel din naman sa Manila. So, ngayon, dito naman tayo sa Boracay. And then, ito binook namin siya as in kagabi lang. So, ibig sabihin, mura talaga siya by this season. Kasi hindi tayo nag-book ahead of time. Di ba sa Manila, walang welcome drinks? So, dito meron. Ano, best lemon, kalamansi. Lime. Kasi nga, Lime Hotel. Ito. Akyat tayo ulit. Ano to? May lift naman pala. Okay. So, hindi namin alam kung hanggang saan tong lift. Ito lang tayo. Ito yung 3rd floor. And ito na nga yung ating room. Ang ating room ay 308. So, ganito pala yan. Yung palang lift, mag-i-start lang siya dito sa 3rd floor. Kumbaga, magagamit lang natin siya paakyat sa pinaka-pool area sa 7th floor. So, anyways, ayun, kailangan talaga namin yung ipakita para just in case lang. So, pagpasok nyo, nandito yung safety deposit box. Sige natin, baka may mga laman-laman dito. Hindi natin magamit. Baka meron silang mga perks. Perks talaga. Freebies. Wale. May hair dryer. Pero ito yung kaibahan na. So, sorry ha. Sige, i-compare na natin siya dun sa Manila since kagagaling lang natin doon. So, ito talaga sobrang maaliwalas. Kasi ang daming windows, mamaya pakita namin sa inyo. And then, ito,
pagpasok dito sa toilet and bath, mas nagustuhan ko din to kaysa sa Manila. Kasi alala ninyo yung sa Manila, sinabi ko sa inyo na yung pinaka-toilet seat, hindi siya pwede sa mga big size. Sikip. Masikip talaga. Ako nga, talagang parang didikit yung ganito nyo. Ito, ayan o. Malawak siya. So, carry. Napaka-komportable eh. And ito naman yung pinaka-bathroom. So, maluwag siya. Ayan siya. O, di ba? Maluwag-luwag tong toilet and bath dito kaysa sa Manila. And then, of course, meron ditong full-length mirror. Nandito yung AC. And then, meron ditong mini fridge. Ayan. And then, meron daw silang provided na water dito, which is ito nga. And then, pwede daw kayong magpa-refill. Basta dial, 0 lang daw. And then, merong tea and coffee. And then, dito na tayo. Ito na yung ating beds. So, dalawang single bed siya. Pero siguro dahil sa mas maliit yung area, as in magkatabi siya, pinagtabi siya. Ganyan yung nangyari. So, sa room, pagdating sa room, mas malaki yung doon sa Lime Resort Manila kesa dito sa Boracay. Ayun, magkatabi siya. And then, meron ditong TV. Check natin mamaya yung Wi-Fi. And ito nga, may desk pa dito. Tapos kaya siya super aliwalas kasi meron ditong window. And we have a balcony. Ang art we have a balcony. Ayan, umaraw na ulit. Praise God! Oh. And then ang ating view ay ang main road ng Boracay. Ito yung Azalea. And then, dito tayo galing. Diyan naman yung Henan. Oh, ayan. And then ito nakikita yung may pool, Holiday Resort. Boracay Holiday Resort. Actually, mura-mura din dyan, guys. Nasa 2,000 to 2,500 lang din yan a night. And eto na nga yung ating hotel. Ang pangalan niya nga ay Lime Hotel Boracay. And nabook natin siya guys sa Agoda sa halagang 2,433 pesos. Ilagay na lang din namin yung affiliate link natin sa baba para isang click na lang din kayo. Yes, and of course, pwede ninyong gamitin yung affiliate link natin kahit saan pa yung hotel dito sa Boracay and all over the world. Maraming salamat po sa mga nagbubook ng Agoda through our affiliate link. And then yun nga lang, kailangan nyo lang talaga i-consider yung stairs ha. Kasi 33 steps paakyat sa reception and then another steps na naman papunta sa 3rd floor. Tsaka guys, alam niyo ba, while waiting kami doon, may bagong guest na dumating. Ang kauna-unang sabi niya, hindi yun ako. Oo, nasa 60s pa lang yata siya. Parang gano'n yung tingin ko. So ayun, kapag kami kasama kayong seniors, yun yung i-consider ninyo. Kasi hindi naman kayo isang beses lang aakyat. Paano kung 3 days kayo rito or 3 nights, tapos ilang beses kayo mag-aakyat pa ba? So you have to consider them also. Pero kasama daw dito yung buffet breakfast, and then meron ngang pool. Papakita na lang namin sa inyo yung buffet breakfast niya tomorrow. Pero ngayon, syempre, labas ka agad tayo. Pakita ka agad namin sa inyo yung pinaka-pool area. Ito yung 3rd floor, oh. Kailangan natin bumaba ng very light lang naman. Papunta dito sa lift. Going to the pool area. And then, ito yung reception. Tara na. Punta tayo sa pool area. Nasa 7th floor siya. And nandito na tayo sa 7th floor. Ito yung Sky Lounge. Hello po. Oh, in fairness ha. Maganda yung pool area nila. Ayan oh. Maliit. Pero Instagrammable. Maliit lang siya. Kasi maliit na hotel lang naman siya eh. Yung dito sa Boracay. Unlike yung doon sa Manila, malaking resort talaga siya. Pero ayun, sea view na. Kitang-kita na yung beach dito. Actually, hindi yung pinaka-beach. Yung pinaka-dagat. Ang ganda, no? Iba talaga nagagawa ng mga infinity pool, no? Tingnan natin dito. Safe ba? Safe ba to, Bes? O, safe naman. Pero yun nga, basta kapag kami kasamang bata, ingat talaga. Dapat bantayan natin.
Unlike sa iba kasi, di ba, may parang nakaharang dito, no? Ito wala talaga. Naalala mo yung mga gantong hotel sa Phuket, Thailand? Oo, no? sa Ganito Phuket, yung Thailand, ganito yung mga hotel. Oh, ayan, ganda ng view. And nandito na tayo sa D-Mall. And then magitan lang namin yung sa Lime Hotel na swimming pool. Nakakatuwa siya kasi hanggang 11 p.m. oo. So yun yung ata yung pinaka gabing-gabi na swimming pool na open sa lahat ng hotels na napag-stayan Stayan natin. natin. So anyways, tara na. Pakita na namin sa inyo situation dito sa D-Mall. Para sa mga bago sa channel natin at first-timers, dito yung D-Mall. Ito yung Budget Mart. And then, dito usually, yung mga shuttle, ayan, makita nyo, Aqua Boracay. Dito yung shuttle. So, dito kayo ibababa mismo. And then, nandito yung famous Boracay na signage. And then, pag tinawid nyo yan, doon naman yung papunta ng Bulabog. Nandun ngayon yung mga water activities. So, isa yun sa update natin for Habagat season. Yung mga water activities nasa Bulabog. Oh. Masanay na kayo kapag tag-ulan dito sa Boracay. May mga portion na binabaha. Bahamas and pajamas din dito guys, paminsan-minsan. Pero madali namang humupa. Oh, di ba? Today is July 25. And ang daming tao. Oh. Kahit may bagyo, ang dami pa ring tao sa Boracay. And ngayon, lahat na halos ng mga stalls dito, bukas na. Kahit tag-ulan yan guys, bukas na lahat yan. Ito naman yung Halo Mango. Pero meron din yan sa beachfront. Ayan, sa mga sawa na sa Boracay, skip nyo muna to para lang muna to sa mga first-timers. And sa mga namimiss ng Boracay, of course. Parang kasama na rin namin kayo uling naglalakad. Ito yung Halo Mango. So, tara. O, ayan o. Bahamas and pajamas. And then yung ulan, by this time, pabugso-bugso siya. Kapag umulan talaga siya, as in malakas. And then after nun, mawawala uli. Lahat na ng stalls bukas. Kung OFW tayo or balikbayan, ayan, meron dito money changer kapag wala pa kayong Philippine pesos. And then, nasa na yung Coco Mama, bes, nalagpasan natin. Okay, gusto rin namin siya ipakita yung Coco Mama. Baka malagpasan natin. Ito yung Coco Mama. Nasa bandang gitna. Katabi siya ng toilet. O, diba? Buhay na buhay ang Boracay. Even Habagat season. Alam na nating lahat na paglabas nitong D-Mall, beachfront na. Beach na siya. So, ganitong oras, it's 3:30. Hindi pa buhay yung mga bars. And usually naman kasi dito, resto bars. So, yung mga ganitong oras, bukas siya para sa kainan. And then mamaya, sa inuman naman. And then, eto na yung Mang Inasal. Kaya lang ito, bihira kami rito kumain. Kasi nga lagi itong puno. Or kung kakain kayo dyan, siguraduhin nyo na hindi oras mismo nung kain. Ito pa, yung Andox, lagi rin itong puno guys. Kaya ang favorite naming Andox, yung nandoon sa Bulabog. And then meron din dun sa Station 3 na Andox. Malapit naman sa La Carmela. Oo, malapit sa La Carmela. And guys, yung mga pinaka-question natin palagi, tuwing Habagat season, kumalumot pa dito sa pinaka-White Beach. Ito na yun. Ipapakita namin sa inyo. Are you ready? Laging ganun eh. Ay, biglang umulan. So magtago muna tayo. Ay, grabe. So paglabas ninyo sa beachfront, ang unang-una nyo mapapansin, meron na silang mga windbreakers.
Pati mga establishments meron. Kasi kung hindi, grabe talaga yung hampas ng hangin. By this time for sure, naririnig nyo pa rin kahit naka-mic tayo. Kung hindi tayo magmamic, grabe, wala talaga kayong maririnig kasi hangin na. And then, ito na, ang sagot sa una nyong tanong. Malumot ba ngayon sa Boracay? Ito na, ipapakita na namin sa inyo. The answer is, no! Hindi siya malumot. Ito mga ano na lang to, inalon-alon na lang to, pero hindi siya malumot. Pang-5 araw na namin. Ang kalaban nyo ngayon sa Boracay ay ang mga alon. Ang lalaki. At saka grabe dito, di ba mag-high tide? Oo. Ang taas ng tubig. Ganito pa low tide na to. Pero tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang isla ng Boracay kahit ganitong season. And then nakikita nyo naman siguro, di ba, yung ulap, as in maitim. So pag dumaan yan, mawawala na ulit yung ulan, biglang magiging okay kahit papaano. Oh. Pero look at that view! Ang ganda pa rin talaga ng Boracay. Nandito pa lang tayo niyan sa beachfront ng D-Mall. And sa isang iglap nga, ayan, nagbahamas and pajamas na. Balik muna tayo sa hotel natin. Labas na lang ulit tayo mamaya. Oh, guys, huwag kayong malilito. Wala tayo sa Navotas. Nagbabaha din dito sa Boracay. Ito yung D-Mall Palengke. Yung kahabaan ng D-Mall Palengke. Kasi baha talaga, oh. Ayan. Pero bukas pa rin yung mga tindahan. Basta bumuhos yung malakas na ulan, nagbabaha talaga siya. Ayaw kaming tantanan ng baha. Hindi kami makauwi ng Navotas kasi bahang-baha. Tapos dito sa Boracay, Sinundan pa rin tayo. sinundan pa rin kami. Baha pa din. Diba? Pero promise, ngayon lang namin ito na-experience sa Boracay. Sa ilang beses na natin dito pumunta ng habagat, ngayon lang talaga. Kasi nga siguro may bagyo. Si Bagyong Emong. So sana po lahat po tayo safe. It's 6:30. And balik tayo dito sa beachfront para ipakita namin sa inyo ang ganap. Of course, expect na natin na walang sunset na naganap. Pero pakita pa rin namin sa inyo kung gaano karami yung tao. Basta huminto yung ulan, biglang labasan. Pagka umulan, tago lahat palo. Nag-low tide na. Basta pagka nag-low tide na, ang dami na nagsiswimming. Ayan nga lang, medyo madilim. Una, kasi wala nga sunset na naganap. Pangalawa, parang yung mga pailaw kasi nahaharangan. Dahil, meron nga silang mga, ano tawag dyan? Windbreaker. Ay, tara punta tayo sa best friend natin. Merong merong nagpa-fire dancing. Mag-ano tayo? Trespassing tayo. Charot. Tara. Yun na natin yung nag-ano. Hi! Hello po! Oh. Nandiyan tayo sa loob ng La Carmela de Boracay. And then, ayan oh. Merong nagpa-fire dance. Liwanag dito, no? Kasi meron silang buffet dinner. Pero pa rin naman, ang dami pa rin namang tao sa La Carmela. Tara, lakad pa tayo para maparamdam pa namin sa inyo ang vibe sa Boracay. O, diba? Dami pa rin tao, no? Hello po! Actually, hindi nyo naman mararamdaman yung low season. Lalo na nga kapag ka talaga huminto yung ulan. Oh. Diba? Pati yan, oh. Pinipilahan pa din. Lakad pa tayo. Mga ganitong oras, ang dami pa rin naglalakad kayong makikita. Kasi nawala na yung ulan eh. Oo, basta nawala yung ulan. Nawawala lang naman yung tao kapag umuulan. And then, ito ang nangyari ngayon, guys. Extraordinary. Charot, extraordinary. I mean, nasamahan kasi siya ng bagyo. Pero kung habagat lang, Ay, naku, may mga time, oo, may mga times kasi na hindi naman umuulan kapag kahabagat. Matas ano, di ba? Ang dasarap pa ng panahon, hindi ganun kainit. Oo.
Kaya yun yung payo namin sa inyo. Kung kayo yung tipo na mag-activities talaga, yung marami kayong ganap, ay naku, huwag kayo habagat pumunta. Kasi So, nakaka-cancel yung mga ganap. Kami kasi ni Enzo, kahit umulan man yan, magkape lang kami somewhere, tumambay lang kami somewhere, masaya na Okay na kami. tayo. Or halimbawa, merong amenities yung ating mga hotels, mag-swimming lang kami, carry na. Kaya nga hindi kami rito nag-activity sa Boracay eh. Pero kayo, syempre, baka ma-disappoint kayo. Pati mga bentahan ng mga pasalubong at accessories meron. Massage meron. Oh, di ba? Oh. Ayan oh. Dito pa, ang ganda ng kulay, no? Pero ayan. Oh, ito rin, makikita nyo to. Pero nililinis to. Ayan oh. Kanina makalat yung beach. Tapos ayan, iipunin na nila dito. So nililinis yan guys. In fairness naman sa Boracay, dito lalo sa beachfront ng White Beach, nililinis talaga siya. Dito yung mga pasalubong, may mga water activities pa rin naman dito. Sana po yung water activities, boss? Sa Bulabog na, no? Magkano po presyohan ngayon? Mura lang, sir. Yung island hopping nyo po magkano? 800 lang po. 800. Tama na yung lunch buffet po. Opo. Pero from time to time, nakaka-cancel din siya. Oo, minsan, pag malakas yung ano. Sinabi naman po ng Coast Guard, sir, na Stop po. stop yung activities. Wala po tayong magagawa. Opo. Sige po. Kapag habagat season, malakas pa din. Medyo mahina, no? Medyo mahina. Kasi yung panahon, no? Sige po. Thank you po. Opo. Thank you po. Shoutout yung kung sino Oh, sige. punta ng Boracay. Kay Kuya Joshua, ito lang. Oh. Wait lang yung ano, may So, ikaw po ba to? Oh. Oh guys, oh just in case lang, kayo na bahala kay Kuya Joshua. Oh, ayun yung number niya. Oh. ayan po number ko, sir. Oh, ayun yung number ni Kuya Joshua. Mag-hi ka Kuya Joshua para makita ka nila. Oh, kayo na bahala sa price kay Kuya Joshua. Kayo na makipag-usap kay Kuya Joshua. Thank you po. Oh, sige po. Thank you. Oh, ayan. Basta pagdating sa mga presyuhan, kayo nang bahala. Nakita niyo naman, merong 700, ayan, ngayon naman 800. So ayan, binibigyan namin kayo ng number, kayo na bahala. Hi, hello po. Hello po. Kakauwi lang po namin. So dito ha, kahit yung mga nightlife meron pa din kasi nasa loob naman sila. So ang mawawala lang paminsan-minsan yung mga fire dance. Kasi nga umuulan, yes. fire dance. Oh, so yung ganun, pero pang 5 araw na namin, minakita kami kahapon. Kahapon sa wave! Oo, sa Nasa wave. indoor, di ba nangyari? Oo, sa indoor. Tapos ngayon naman, nakita nyo, meron sa La Carmela. So, meron pa din. And yun, etong season na to, etong habagat, perfect to dun sa mga gusto na mag-chill. Magkapi-kapi lang sa gilid. Magkapi-kapi lang, ganyan. Yung wala kayo activities na gustong gawin, perfect to for you. Sa amin, ito yung season talaga na gusto That's why namin. ito yung gusto nating season, Yes, di ba? Dito sa and then, Boracay. yung hotel natin ngayon, sa totoo lang, hindi mo yung makikita na 2,400 kapag ka hindi ganitong season. So, mas mura din to. So, yeah. So, bukas, magkikita-kita tayo. Samahan nyo kami pabalik ng, hindi naman hanggang Manila. Ng airport. ng airport lang para may pakita namin sa inyo yung step by step. Sige, this time gawin natin, hindi tayo mag-i-pass. Gusto namin sa inyo ipakita kung gaano siya magiging hindi ka-convenient kapag ka wala kayong i-pass. Kumbaga magmamano-mano pila tayo. Or baka pala dahil lahat naka-iPass na mas mabilis na di ba? mag-walk-in. So, titingnan natin yung mga aabangan nyo bukas. Magandang umaga sa lahat. And yes, isang maaraw na umaga ngayon ang na-experience natin dito sa Boracay. Today is July 26. Ang swerte ng mga nandito pa at hindi uuwi. At saka ng mga parating pa lang kasi ang ganda ng panahon. Awa ng Diyos. So tayo, hindi tayo masyadong nabiyayaan ng ganitong panahon. Pauwi na tayo today. Pero carry lang yan. Grabe, ang ganda ng panahon. Extend tayo. Pwede ba? Hindi. So ayan, yung gaya nga sinabi namin sa inyo kanina, ang swerte talaga ng pupunta ngayon. Pakita namin sa inyo etong pinaka-pool area ng Lime para lang just in case magkaroon kayo ng idea kapag ka hindi siya mabagyo kung ano itsura niya. Look at this view! Oh, ang ganda!
Instagrammable. Diba? Yung nagsaswimming ka dyan, tapos doon ka lang nakatingin, kitang-kita yung dagat. Tapos dito naman, yung mga bundok. Ganda! And 2,400 pesos lang yan. Kasama na yung breakfast. So ngayon naman, ang titignan na natin ay ang breakfast. Guys, nga pala, bago kayo mag-proceed sa pinaka-restaurant, kailangan yung dumaan dito sa reception para kunin itong breakfast voucher nyo. Yes. So hindi naman siya abala kasi dito naman talaga kayo dadaan. Wala talaga kayong choice. At na, ready na ba kayo? Bababayin lang naman natin yung hagdanan ng Lime Resort. Here in Boracay. Umaga pa lang, exercise na tayo. Good for the health to. And dito sa breakfast dito, hindi na kami nag-expect masyado. Unang-una, 2,400 lang naman to, carry na. Basta importante, kompleto pa kung buffet man yan. And, hindi naman kasi ito kasing laki talaga ng Lime Resort sa Manila. Yun talaga, panalo ang breakfast, di ba? So, ito kasi, di masyado. Ay, marami na ring tao. Good morning. And surprise! Tapos na tayo mag-breakfast. Kaya kasi dumag-vlog. Actually, maliit lang kasi yung area. Tapos yung pinaka-table niya, kasi nga di ba Chinese, ano tawag doon? Lazy Susan. Lazy Susan. O, yung paikot na ganyan. So, mangyayari, makikitable ka talaga. Sama-sama talaga kayong kakain. Pero in all fairness naman, carry naman, yung mga pagkain niya, meron namang pork. May chicken, may side-sided egg, tapos merong garlic rice. And Pati then- corned beef. Corned beef, ayan. And then may fish fillet. Tapos meron ding cereals. So, carry naman. And napansin naman namin, may tingin sila ng tingin. Chine-check nila kung kailangan ng mag-refill. So, pwede na. Yun naman yun. Basta sa amin ang importante, kapag sinabing buffet, I mean, ang ibig namin sabihin, kung tatlo yung putahe, yung tatlong yun, dapat laging nire-refillan. Hindi mo kailangan manghingi. Oo. At hindi mo kailangan gumising na alas 5 para kompleto. So, ngayon naman, mag-check out na tayo. And then, meron din kasi lagi nagtatanong, ilang oras ba dapat ilaan from your hotel going back to the airport? So, ngayon, bibigyan namin kayo ng timeline. As in, orasan natin siya ng aktual kung ilang oras para masagot namin ang inyong mga questions. It's 8:02. Ayan ha, magiging-start natin. And then, ang flight natin ay 12:05. Ang boarding natin ay 11:25. So, tara. Punta na tayo sa port. Ang magiging port natin ay Tambisaan. Alam nyo na, ang disadvantage ng merong luggage na ganito, mahirap talagang sumakay ng individual. I mean, may magsasakay naman sa inyo, kaya lang nakakahiya naman doon sa pasahero na makakasabay nyo kasi sila yung mag-a-adjust. Kaya usually talaga kapag mga domestic, dapat ang dala lang talaga natin yung mga pwede nating ikandong. Ayan. Kaya ang ginawa namin, namili kami nung ganito. Oh. Dapat ang piliin yung ganito, hindi yung jeep type. So at least ito, meron siyang lalagyan ng luggage. So, yun. Kapag sasakay kayo, tayo talaga yung mag-adjust. Ang piliin nyo, yung merong parang nakaharap. Huwag yung parang jeep type kasi maabala natin yung mga ibang pasahero. Ayan. So next time magkikita-kita sa Tambisaan Port na. Again, kaya sa Tambisaan Port kasi habagat season. It's 8:13 and nandito na tayo sa Tambisaan Port. So meaning, kasama na yung paghihintay natin sa e-trike, 11 minutes. Para na. Dito tayo dadaan sa mga tourists. And again, ang gagawin natin, as in mano-mano, wala tayong iPass, para ipakita namin sa inyo ang situation. Para na, dito na tayo. Ayan, kapag meron kayong iPass, eto, dito nyo i-scan yung iPass nyo or papa-scan. Meron dyan counter. Hello, good morning. And then kapag wala, eto, dito naman. O diba, may pila siya. Tingnan nyo siya iPass, so walang pila. And then dito na nga, may mga nakasulat na nga kung magkano yung transfer. Basta sabihin nyo lang kaagad na ang i-avail nyo lang ay
boat lang. Ayan guys, so bali nakalagay dito, Patiklan Airport Transfer, 250. Kasama na niya yung terminal fee, boat ticket, tricycle, or van. Basta ang sabihin nyo lang, if ever, ay boat lang. Binayaran lang natin 100 pesos each. Yung terminal fee dito sa Tambisaan ay 50 lang. And then yung boat, 50 din. Tapos ayan, mag-fill out uli kayo for ticket. Parang naging 50 lang. And then ang next naman, ibibigay nyo na sa boatman yung ticket ninyo para mabigyan kayo ng seat number. O tara, ito na tayo. O by this time, kaunti lang yung tao. Hindi masyadong matagal yung procedure. Basta ganun ha, lagi nyo lang iisipin. Ang sabihin nyo lang, boat lang. Para makatipid kayo. Pero just in case, ayaw nyo na ng hassle, go na, bayad na kayo ng 250 each. And nandito na nga tayo sa boat. And ang maganda, ang kalmado pa. Kalmado ng dagat. So sana magtuloy-tuloy. Or baka nga kaya kasi talaga dito. Alam nga kasi nila na dito sa part nga na to, kalmado talaga yung tubig kapag during habagat season. So kahit dito sa Tambisaan, ang ganda. Actually, pati dito yung buhangin, pinong-pino. Goodbye, Boracay! Another Boracay experience na naman tayo. Kalmado talaga yung tubig. Ang ganda ng dagat ng Boracay. It's 8:30 and nandito na tayo sa Tabon Port. Actually, mga 5 minutes lang yung magiging boat ride natin. Ibig sabihin, 28 minutes pa lang tayo nagta-travel from our hotel. And next naman, from here, lalabas tayo for tricycle. Hanap na tayo ng tricycle. And then, kung pupunta kayo halimbawa ng Kalibo, ganyan, meron na rito mga buses. And then, mga van. Nalilipat din dito. Hello po. Tapos, yung tricycle nyo sa package, nandito na rin mismo sa labas. So tayo, dahil hindi tayo nag-avail ng package, as in doon tayo sa labas mismo ng port pupunta. O, tignan nyo naman guys, so bigla namang umulan. Ganyan yung panahon ngayon sa Boracay. O, tara. Labas tayo. And guys ha, etong port na to, hindi siya pwedeng lakarin going to Patiklan Airport ha. Hindi ito yun. Doon yun sa Jetty Port. Kapag sa Jetty Port, pwede kayong maglakad. Or, lakad lang kayo ng kaunti, yung pamasahe, 15 pesos each lang, papuntang airport. Ito malayo-layo siya, kaya hindi pwede. Doon tayo magta-tricycle sa labas. Sa 100, i-go na natin. Okay, so ito 100 pesos. Pwede na to kasi umuulan. Pero kung maglalakad pa doon, mas mura na kaunti. It's 8:42! So, ibig sabihin, lahat-lahat, 40 minutes, nandito na tayo mismo sa airport. So, ayan, dito nga pala maririnig ninyo, may paalala sila sa mga driver. Tumutunog, ano yan, nagpe-play. Huwag na sumingil ng sobra sa mga tourist. Saktong bayad lang. So, ganito, ang naging pamasahe natin from our accommodation going to the port, magkano? 25 pesos each. 25 pesos each. So, 50 lang kami ni Enzo. Kapag ka nag-private kayo, ang sisingilin sa inyo, ang 150. pinakamababang sumingil sa amin, 150. And then, yun nga, yung bangka at saka yung terminal fee, 100. So, syempre, vlog tayo. Nung narinig nasa likuran namin, sabi nila, naku, nabudol yata kami. Napakwento din
nagpakwento sila. Pero hindi naman nabudol. Ayaw naman namin sabihin na ganun. May nakalagay naman kasi doon kung magkano yung mga babayaran. Ayun nga lang, wala doon nakalagay na boat only, 50. Parang ganyan. Ang nakalagay kasi kagad doon, 250, boat, transfer, tricycle, ganyan, bla bla bla. So, ayun lang naman. So, ibig sabihin, ito, ang natipid namin ay magkano? Kasi 100. And then dito, papunta dito, 50 pesos each kami ni Enzo. So, 150. And then, kapag nag-package kayo, 250. So, imagine niyo nakatipid tayo ng 100 pesos each. So, kung 10 kayo, that's 1,000. And eto yan ha, yung doon sa Tambisaan Port, ang totoo, pwede pang mas mura. Meron doon 25 pesos lang each, parang individual. Kaya lang nahiya na kami ni Enzo kasi meron nga kaming dalang luggage. So, imagine niyo kung 4 kayo, pag lumabas kayo doon sa Tambisaan Port, 100 pesos, 4 na kayo. So, ayun, basta ito na lang. Dito, 100 pesos each yung matitipid ninyo kapag hindi kayo nag-package. And eto na nga yung airport. Parang kaunti ngayon ang lilipad. So kung maaga kayo sa airport, pwede kayo ritong kumain. Meron ditong tapsihan. Nasa 200 pesos or 250 pesos lang ata per meal. So at least, nandito na kayo mismo sa airport. Hindi na kayo mag-aalala na malate kayo kapag walang breakfast yung inyong accommodation. Guys, ang luwag na pala ng airport dito. Pagpasok nyo, wala na yung mga scanners. Doon kasi minsan tumatagal. And then ngayon, pwede nang dumiretso sa boarding gate kapag nakapag-check-in na kayo online. Ayun ang luwag. Tara. Dito daw tayo. And then, pakita namin sa inyo yung situation sa airport. Kasi minsan, ang totoo, for the vlog kasi, kaya maaga kami. Charot! Kung hindi kasi, malamang umalis kami mga 9 o'clock sa hotel. Pero gusto naming mag-set ng good example sa inyo. And ito na nga, delayed ang flight natin. Ang sabi, more than 1 hour daw madidelayed. So, ito yung situation now dito sa Katiklan Airport. As in, ang dami talagang tao. Tara, sasakay na tayo ng bus. For sure, dito tayo magtatagal. Kaya tayo dito nilagay. Kasi, para hindi na maipon yung tao doon sa loob ng airport. So, ngayon, pakiramdam namin mga 2 hours na madidelay yung flight natin. So, ito lang din naman yung mahirap na part. Yung matagal kayo ditong maghihintay, tapos meron kayong luggage. Ayan, nandiyan yung luggage natin. Tapos yung isa, nandun sa tabi na Enzo. So, ipit na ipit talaga siya. So, let's pray na sana makasakay na tayo ng eroplano. And meron naman silang pa-magic chips and may pa-water. Taray! And this is it! After kulang-kulang 2 hours. Eto na, makakasakay na tayo. Yan, maganda yung panahon. Ipag-pray na lang natin na hindi na mahangin sa itaas. Just like that, nandito na tayo sa Manila. Just like that, tapos delay tayo ng 2 hours. Grabe yung pagka-delay natin, no? So anyways, ayan. So siguro naman kahit papaano nabigyan na namin kayo ng update. Pasensya na. Na-tsempo tayo na may bagyo talaga sa Boracay. So yun lang yung naipakita namin sa inyo. Pero again, kung pupunta naman kayo ng Boracay, nahabagat season lang yung walang bagyo.
Hindi naman ganun. Oo, okay naman. Kumbaga yun nga, paulit-ulit namin sinasabi sa inyo, business as usual. As in, meron mga water activities, bukas lahat ng bars and restaurant, ganyan. At meron ding nightlife. Yes, kahit naman ngayon, meron pa din naman. And also, ayun na nga din, nabigyan na rin uli namin kayo ng idea kung paano ba mag-DIY transfer during habagat from Boracay going to Caticlan Airport. Basta huwag tayong magpapaano, hindi naman magpapaloko, basta ano na lang tayo, be wise, yes. Sayang din kasi yung matitipid natin. Pero again, kung meron nga kayong pera, number 1. Number 2, talagang kung gusto niyo ng comfort, go for it. Pwede At saka, kayo kung naisama mag-package. tayo sa budget yung comfort. Yes, so why not? Pero sa amin kasi nung nagtitipid ako kasi medyo makwenta ako dyan. Yun nga, lagi ko kasi iniisip, paano kung 10 kayo tapos makakatipid kayo ng 100 pesos? That's 1,000. Yan. So maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin dito sa ating Boracay series. Actually, nangyari nito, gift series. Kasi Puro talaga, regalo. puro regalo talaga yung mga na-enjoy natin sa Boracay. Maraming salamat sa mga nagregalo sa atin. Kaya, ayan, yung tuloy yung naging series natin. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs saan mang sulok ng mundo. Bye everyone.